Last, welcome to the battlefield of experimental psychology. Ito na yung part ng research na hindi na pwedeng bahala na lang. Maraming students akala nila research ay ganito lang. May idea, gumawa ng questionnaire, analyze sa SPSS. Tapos, thesis na. Pero sa experimental psychology, strategic ang laban. Research design is your battle plan. Parang sa boxing, hindi sapat na malakas ang suntok mo. Kung mali ang strategy mo, kahit maganda ang statistics mo, sablay pa rin ang conclusion. At sa topic natin ngayon, may apat tayong pangunahing characters sa experimental research: between subjects design, within subjects design, mixed design, at ang secret weapon, counterbalancing. Parang Avengers line-up ng research. May kanya-kanyang powers, may kanya-kanyang weaknesses. Ang trabaho ng isang mahusay na researcher ay malaman kailan gagamitin ang bawat isa. Kasi kapag mali ang design mo, kahit maganda ang data mo, panelists will say one dangerous sentence: your design cannot support your conclusion. Game over ang thesis. So today class, we will start thinking like research strategists. Hindi lang tayo gagawa ng research, we will design experiments intelligently. And bago natin piliin ang design, linawin muna natin ang isang concept na madalas pinagkakamalan: research design laban sa research methodology. Iyon ang pag-uusapan natin sa next slide. Okay class, ngayon linawin natin ang isang concept na lagi nagugulo sa thesis defense: research design versus research methodology. Maraming students iniisip na pareho lang sila. Hindi, magkaibang level sila ng research. Research design is the specific structure of the experiment. Ito yung tanong na, paano ko i-arrange ang variables? Magkaibang grupo ba ang participants? O parehong participants sa lahat ng conditions? In other words, design answers the question, how will the experiment be structured? Now, compare that with research methodology. Methodology is the entire research system. Kasama dito ang sampling, data collection tools, research procedures, at statistical analysis. So kung gagamit tayo ng analogy, imagine na ang research ay parang paggawa ng bahay. Research design is the floor plan. Saan ang sala, saan ang kusina, ilang kwarto. Research methodology naman, iyan ang buong construction process. Materials, workers, wiring, plumbing, pintura. So remember this simple rule: design is narrower, methodology is broader. Design focuses on groups and conditions. Methodology includes design plus everything else in the research process. And now that we understand that difference, we can finally answer the next question: what exactly is a research design in experimental psychology? Alright class, now that malinaw na ang difference ng research design at research methodology, sagutin naman natin ang pangunahing tanong: ano ba talaga ang research design? Simple definition: research design is the overall plan of an experiment. Pero hindi lang ito simpleng plano o schedule. Ito ang structure kung paano isasagawa ang experiment para makita kung may cause and effect relationship. Sa madaling salita, research design answers four important questions. Sino ang participants? Paano sila ia-assign sa conditions? Ano ang experimental conditions? At paano natin masasabing ang pagbabago sa result ay dahil sa treatment, hindi sa ibang factors? Halimbawa, research question: nakakatulong ba ang kape sa memory ng students? Ngayon, ang tanong ng researcher: gagamit ba tayo ng same students na susubukan may kape at walang kape o magkaibang grupo ng students? Ang desisyong iyon ay bahagi ng research design. Kaya mahalaga ang design dahil ito ang nagpoprotect ng internal validity ng experiment. Kapag mali ang design, kahit maganda ang statistics, mahina pa rin ang conclusion. Think of it this way: kung ang research ay parang bahay, ang research design ang floor plan. Kung mali ang floor plan, kahit maganda ang pintura at furniture, pangit pa rin ang bahay. And now that we understand what research design is, tingnan naman natin ang unang major type ng experimental design:
Okay class, ngayon punta na tayo sa first major experimental design, ang between subjects design. Ang pangunahing idea dito ay simple. Different groups experience different conditions. Ibig sabihin, bawat participant ay dadaan lang sa isang condition, hindi sa lahat. Halimbawa, gusto mong malaman kung nakakatulong ang caffeine sa memory performance. Maaari kang gumawa ng dalawang grupo. Group A iinom ng kape bago ang memory test, habang Group B ay walang caffeine. Pagkatapos, ikukumpara mo ang scores ng dalawang grupo. Mapapansin ninyo na hindi na inuulit ng parehong participant ang experiment. Kapag si Juan ay napunta sa Group A, doon lang siya. Hindi na siya lilipat sa kabilang condition. Kaya ang comparison ay nangyayari between groups. Kaya tinawag itong between subjects design. Isa sa malaking advantage nito ay walang order effects. Hindi gagaling ang participant dahil sa practice o mauubos ang energy dahil sa fatigue dahil isang condition lang ang kanilang naranasan. Pero may kapalit din ito. Kailangan mo ng mas maraming participants para makagawa ng reliable comparison. Kaya minsan, sinasabi ng researchers na ang between subjects design ay simple at malinis, pero mas mahal sa participants. Ngayon na naiintindihan na natin ang idea ng between subjects design, tingnan naman natin ang ilang concrete examples kung paano ito ginagamit sa research. Okay class, ngayon tingnan natin ang mga halimbawa ng between subjects design para mas malinaw ang concept. Unang example, caffeine versus no caffeine. May dalawang grupo ng students. Ang group A iinom ng kape bago ang memory test, habang ang group B ay walang caffeine. Pagkatapos, ikukumpara natin ang kanilang memory scores. Pangalawang example, music laban sa silence habang nag-aaral. Isang grupo ang mag-aaral habang may music at ang kabilang grupo ay tahimik ang environment. Pagkatapos, titingnan natin kung alin ang may mas mataas na performance. Pangatlong example, online class laban sa face-to-face class. May isang grupo na nag-aaral online at isang grupo na nasa traditional classroom. Pagkatapos, ikukumpara ang kanilang learning outcomes. Mapapansin ninyo ang pattern. Magkaibang tao ang nakakaranas ng bawat condition. Walang participant na lumilipat mula sa isang condition papunta sa isa pa. Sa statistics, ang ganitong design ay kadalasang gumagamit ng independent samples t-test or between groups ANOVA dahil ang kinukumpara natin ay dalawang magkaibang grupo ng participants. Ngayon na malinaw na ang pagitan ng mga groups, subukan naman natin kung naintindihan ninyo ang concept sa pamamagitan ng isang mabilis na question. Alright class, ngayon tingnan natin kung talagang naintindihan ninyo ang between subjects design. Quick knowledge check tayo. First question, in a between subjects design, participants are A. Exposed to all conditions. B. Assigned to only one condition. C. Tested repeatedly over time. D. Measured without manipulation. Think about the rule we discussed earlier. Between subjects means different groups experience different conditions. Ibig sabihin, kapag napunta ka sa isang condition, dun ka lang. Hindi ka na babalik para ulitin ang experiment sa ibang condition. So kung si Juan napunta sa Group A, dun lang siya. Hindi siya lilipat sa Group B. Therefore, the correct answer is B, assigned to only one condition. Remember this simple rule. One participant, one condition, one experience. Now, second scenario. A researcher compares Group A with caffeine and Group B with no caffeine. Tanong, anong design ito? Choices. Within subjects. Correlational between subjects. Longitudinal. Now think carefully, magkaibang participants ba ang nasa dalawang conditions? Yes, hindi pareho ang students sa dalawang groups. So the comparison is happening between groups, not within the same person. Therefore, the correct answer is between subjects design. Board exam trick ito ha. Kapag nakita ninyo sa problem ang phrase na Group A versus Group B, mataas ang probability na between subjects design yon.
Now, last question. What is a major advantage of between subjects design? A. Eliminates all confounding variables. B. Removes order effects. C. Requires fewer participants. D. Increases practice effects. Una sa lahat, kapag may option na eliminates all confounding variables, medyo suspicious yon. Walang research design na perfect. The real advantage of between subjects design is no order effects kasi hindi inuulit ng participant ang task. Hindi sila gagaling dahil sa practice at hindi rin sila babagsak dahil sa pagod or fatigue. So the correct answer is B, removes order effects. Pero may kapalit din ito. Dahil hiwalay ang groups, kailangan mo ng mas maraming participants para makagawa ng reliable comparison. So remember this idea, between subjects design is clean and simple pero medyo mahal sa participants. Now that malinaw na ang between subjects design, let's move to the second major experimental design kung saan ang parehong participants ang dadaan sa lahat ng conditions. At doon nagsisimula ang mas interesting na dynamics ng experiment.